I'm Cecil Suya. Nag-start yung business is this year lang, kaya kumbaga as in bago lang talaga. Bago lang sa business. Nag-start talaga siya is sa Hong Kong. Waffle na siniserve namin dito. Gusto namin dalhin dito sa Philippines para matikman din ng mga kagaya namin na mahilig kumain, mahilig mag-explore ng mga foods. Tapos, ayun, nag-start siya dahil kaka-travel namin. Hong Kong and Singapore namin nakita yung waffle. Dinala namin dito. Ang siniserve namin dito is soft serve ice cream, sweet waffle, at saka mga cold brew. Kami, kung anong meron yung mga kilalang coffee shop, meron din kami. Kaya lang, mas affordable dun sa amin compared dun sa mga mas kilalang coffee shop. Hi, I'm Carl Sanchez and 21 years old and 5 months working in D-Suites Library. Normal day, ang ginagawa lang din namin dito, madalas luto ng waffle or serving. Normal day kung anong trabaho ng service crew. Hello po, ako po si Jules, currently a first year student, college. Nagsimula ako here dito sa D-Suites for 1 month na. Ang assigned sa akin, usually ako yung naglilinis or kaya naman assigned ako sa drinks dito, which is usually madalas is frap and mga iced coffee. Yung inspiration namin is yung mga students talaga. Kasi may anak din akong nag-aaral dito sa Mapua. So, gusto ko, pag free time yung mga students, meron din silang place kung saan pwede silang mag-hangout, mag-meeting, o kaya meron silang place para mag-conduct na study nila or reviews. Yun naging inspiration namin para iniisip namin na hindi lang para sa anak namin, para din sa mga ibang students na nangangailangan ng place na matatambayan. Kasi hindi lahat ng place pumapayag matambayan. Then dito po ako re-review or nagawa ng activities sa school dahil punuan po lagi sa clear ng school. Kaya favorite place ko po talaga yung D-Suites. Struggles, medyo marami. Kasi number one struggles dyan. Siyempre budget. Mag-start ng business, lalo na kung hindi ka pa ganun ka well experienced. So sabay nun, kinakabahan ka kung magugustuhan ba yung tatayo mong business, kung magkiklik ba siya, or kung mag-aano ba siya sa mga customer, papasukin ba kami, magugustuhan ba nila yung service namin, yung mga pagkain isa-serve namin. Siyempre pala, struggles pa yung paghanap ng mga employees. Kasi siyempre, mahirap humanap ng employees na mapagkakatiwalaan. Kasi nasa food, nasa mga pagkain kami, kailangan kailangan malinis ang nasa paligid, lalo yung mga ginagamit namin, dapat malinis yan bago, hindi dapat basta-basta yan. Yes. Specifically, lalo na sa mga student part-time, it is very important na inaalagaan yung mga wala pa talaga work experience dahil doon lang din naman tayo magsisimula sa wala. Maganda na meron tayong mentality na hindi natin papabayaan yung isa't isa at kumbaga tatratuhin natin na isang pamilya ang isang magkakasama sa office or kahit anong workplace. Yun po. Ako para sa akin lang treat your employee as family. Yun talaga yung inaano ko sa kanila. Kailangan, one family tayo dito. So, pinagtitiwalaan ko yung employee ko. So, kailangan, bibigay ko yung the best ko sa inyo, pero ibigay nyo rin yung the best ko sa akin. Tsaka, ang hinihingi ko lang is laging, kailangan honest kayo. At tsaka, kailangan may malasakit sa business. Kasi, pag umangat ako, pare-pareho tayong aangat. Kailangan sabay-sabay kami aangat ng employees ko, pati ang business ko. Yun lang yung sa mga business owner. Kailangan, wag nyo ituring na tauhan nyo sila. Ituring nyo as family, yung employees. Yun lang. So, yung advice ko lang is,
hindi pwedeng mag-start ng business nang may pera ka lang. Kailangan mag-aral ka din. So, hindi pwedeng eto may pera ka, may budget ka, sige, go. Kailangan yung business na itatayo mo, pinapag-aralan mo, hindi pwedeng basta mo lang gagawin siya. Hindi pwedeng mag-i-stuck ka lang doon sa naisip mo. Kailangan nag-explore ka rin. Kailangan may improvement yung business. Kailangan makasabay ka sa hinahanap ng customer. Yan, okay na.